Good evening mga kaibigan. I am not a I'm not into politics. Okay, I finished political science in the Philippines before I came to the United States. But at one point in time, I wanted to be a lawyer. Of course, that did not happen. I am not a political analyst. I'm not a political blogger, but I do have my political opinions. Okay, so this is probably just one in a few that you will be seeing from me. And I just cannot help myself. Whether or not you are pro Sara Duterte or you are pro BBM, I think that you will also have your own commentary or your own opinion when it comes to Robin Padilla's one sided comment that sparked the backlash on the Sara Duterte impeachment trial. So, kung akala ninyo na tahimik na yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, but hindi naman talaga tahimik, right? Yung last time, which was last week, it proved otherwise mga kaibigan. At ang naging sentro ng usap-usapan, hindi ang isang witness, hindi rin ang bagong ebidensya, kundi ang mismong sinabi ng isang Senator Judge. Senator Judge Robin Padilla. At ang tanong ng maraming Pilipino, did the Senator Judge just tell the prosecution not to prosecute? Is that what he did at that time? Alam nating lahat na si Robin Padilla ay matagal nang kilalang kaalyado ng pamilyang Duterte, right? The good thing about this guy is that he never kind of wavered, right? He's always been an ally of the Duterte family. He never denied it. Hindi naman niya ito itinago, right? Kaya bawat tanong niya sa impeachment court, bawat manifestation niya, bawat yung comment niya, masusi talagang sinusuri ng public. Dahil sa impeachment trial, hindi lang mahalaga kung ano ang sinasabi mo, mahalaga kung paano ito maririnig ng taong nanonood. At yun mismo ang nangyari nung last time. Okay? Habang tinatanong niya yung House prosecution tungkol sa kanilang mga witness, nagkaroon ng discussion kung qualified bang tumistigo ang isang taong may criminal conviction at kung ano ang epekto nito sa credibility ng isang witness. Kasama rin sa naging usapan ang allegation ni Senator Padilla na dapat iwasan ng prosecution ang mga witnesses na may issue ng perjury or may kaduda-dudang credibility. Kaya sinagot naman ito ni Representative Jerville Jinky Luistro na nilinaw niya na bago nila iprinesenta ang kanilang mga witness na na-verify na wala silang pending cases. But she also added na kahit ang isang criminal conviction, hindi ito automatikong nagdi-disqualify sa isang witness. Maliban na lang kung ito ay final conviction at pasok sa mga itinakdang legal requirements. So, I feel like mukhang doon nagsimula ang lahat. So, matapos pakinggan ang paliwanag ni Representative Luistro, sabi ni Robin Padilla, "Oh, kaibigan, napakaganda ng iyong sagot." I think that's what he said, right? Sana hindi one-sided ang ating prosecution. So, biglang nag-ingay ngayon sa loob ng Senado, right? May mga, oh my gosh, I can hear whispers here and there. I can see some people kind of like, napapailing, right? Hindi makapaniwala. At umabot sa puntong kinailangan ni Mrs. Escudero bilang presiding officer na patahimikan ang courtroom at ipaalala sa korte ang kanilang ginaganap. Ibig sabihin, hindi lang social media ang nagulat, right? Pati yung mga taong mismong nasa loob ng impeachment court ay napatigil, right? And honestly, lalo na yung nasa front row, guys, lalo na yung nasa front row. At honestly, hindi naman mahirap talagang intindihin kung bakit. Kasi kapag narinig mo ang salitang persecution, ano ba ang unang pumapasok sa isip mo? Right? Sila, pag yung sa prosecution team, sila yung nagpresent ng kaso. Sila yung naglalatag ng ebidensya. Sila yung sinasabi nating may burden na patunayan ang kanilang accusations. They are not the referee, they are not mediators, and truly, they are not neutral observers. Sa anumang adversarial proceedings, criminal case, civil case, administrative case, or this case, impeachment, magkaiba talaga yung trabaho ng prosecution at defense. Apparently, this impeachment trial is adversarial. Maliwanag yun. Kaya merong prosecution is to establish the case. Kaya may defense is to defend the innocence of the respondent, no? So, it is very much anticipated that the prosecution is biased towards presenting the case. Ang prosecution ang magtatayo ng kaso at ang defense ang sasagot sa kasong yun. At yung judges, sila dapat ang manatiling neutral. And those are your senator judges. Maraming legal observers ang hindi makapaniwala, guys, dahil parang lumalabas na inaasahan
ni Robin Padilla ay maging balanced ang prosecution. Pero kung magiging balanced ang prosecution, sino ang magper-prosecute? Mr. Robin Padilla? Imagine natin ito. Right? Parang, let's say, basketball game, right? So you have two teams in a basketball game and biglang sinabi ng referee sa isang team, huwag naman kayong masyadong mag-score. Natural magtataka ang lahat. Hindi trabaho ng referee ang pigilan ng isang team na gawin ang trabaho nila at hindi rin trabaho ng prosecution na tulungan ng depensa. Diyan naging mabilis ang sagot ni Representative Jinky Luistro matapos ang hearing. Sinabi niya na ang impeachment proceedings are adversarial in nature. Kaya normal lamang na ang prosecution ay magpresent ng ebidensya laban sa respondent at ang defense naman ang magtatanggol. At sa katunayan, sinabi pa niya na mas nakakagulat talaga kung ang prosecution ang magsisimulang dumepensa sa Vice President. Siguro mas nakakapagtaka pag naging neutral ang prosecution. At lalong nakakapagtaka kung i-defend namin yung respondent. No? So, at sa puntong yun, marami na talagang mga netizens ang nagsabing, oh gosh, tama talaga yan. Nagabihan yata, naglabas ng statement si Robin Padilla. At sinabi niya na misinterpret lang daw siya dahil ayon sa kanya, hindi raw niya sinasabing dapat ipagtanggol ng prosecution si Sara Duterte. Ang gusto lang daw niyang maging punto ay fairness. Particular daw itong may kinalaman sa isa pang issue ng pinag-uusapan sa impeachment trial. Ito yung possibility na hindi makalahok ang ilang senator judges na may kinakaharap na kaso ngunit wala namang final conviction. Ayon kay Robin Padilla, kung ang isang witness ay hindi agad dinidisqualify kahit mayroon siyang conviction sa nakaraan, bakit daw pinag-uusapan ang possibility na ma-exclude ang senator judges na may pending cases pa lamang at hindi pa naman nahahatulan. So, para kay Robin Padilla, ang hinihingi niya ay pantay na pagtrato. At bago raw pag-usapan ang pag-exclude sa kanila sa voting base, dapat munang ubusin ang lahat ng legal na paraan upang makalahok sila so they can join on the impeachment proceedings. So, sa madaling salita, hindi raw prosecution versus defense ang punto niya. Fairness daw, mga kaibigan. Hindi ka ordinaryong senador habang nakaupo ka sa impeachment court. Hindi ka rin political ally lamang sa sandaling nanumpakang senator judge. Ibang papel na yung ginagampanan mo. Kaya, bawat manifestation, bawat tanong, bawat biro, yung facial expression mo, sinusukat yan ng publiko. Pero, doon pumapasok ang malaking tanong, kung iyon talaga ang ibig niyang sabihin, bakit hindi niya yun sinabi sa korte? Right? Sa courtroom. Napakahalaga ng bawat salita, lalo na kung isa kang senator judge. Again, walang batas na nagsasabing bawal siyang maging kaibigan or political ally, right? Pero kung nakaupo ka bilang judge, mas mataas ang inaasahan ng publiko sa'yo, Mr. Robin Padilla. Sa'yo, Mr. Alan Peter Cayetano. Sa'yo, Pia Cayetano. Hindi lang kung legal ba, kundi kung mukhang patas ba. At dito siguro nanggagaling yung concern ng marami, right? Hindi dahil ipinagbabawal magkaroon ng personal opinion, kundi dahil ang isang hukom or judge or senator judge, kahit impeachment judge, ay inaasahang magpakita ng impartiality. Bawat salita ninyo ay maaaring mabasa bilang legal analysis or political signal at kapag nagkaroon ng kalituhan, kung alin doon ang pinapakita mo, doon nagsisimulang bumaba ang kumpiyansa ng publiko sa'yo. Sa huli, hindi ito debate kung pro-Sara ka ba or anti-Sara ka, hindi sapat na patas ka. At least for me, right? Kailangan mukha talagang patas. Lalong-lalo na sa isang impeachment trial na milyon-milyong Pilipino ang nanonood. At hindi rin nakatulong na si Robin Padilla ay matagal nang kilalang malapit sa pamilyang Duterte. Hindi rin ito usapin kung gusto mong makonvict si Sara or ma-acquit si Sara. Mas malaki rito ang usapin tungkol sa tiwala ng publiko sa process. Dahil ang impeachment ay hindi lamang naghahatol sa isang official. Sinusubok din nito yung credibility ng Senado bilang impeachment court. At kapag ang publiko ay nagsimulang magtanong kung patas ba ang senator judges, lahat ng magiging resulta ng paglilitis ay mas lalo pang nagiging controversial. Kaya marahil ang pinakamahalagang lesson dito ay the prosecution should prosecute, the defense should defend, and those senator judges sitting there in the Senate should judge. Okay? Kapag malinaw ang hangganan ng bawat papel,
right? Yung roles na ginagampanan nila, mas madaling pagkatiwalaan ang magiging resulta ng impeachment. Pero kapag naghahalo-halo ang mga roles na yan, yung mga papel na yan, hindi lang ang mga abogado ang nalilito, kundi lalo na yung mga sambayanang Pilipino. Again, this is not a political commentary, guys. This is just my comment. And so let me know what you think. Good night, everybody. Bye-bye.